Pangatlo. May dalawa kasi kaming screening sa Korea nun para sa Busan Film Fest. So, nung inalok sa akin na maka-attend, kinrab ko na yung opportunity na makasama. At first time ko ma-experience ng film festival outside of the country. So, yan. Kumusta ang reception nila? Sorry? Kumusta yung reception nila? Naging curious ang mga Korean audience natin. At sa dalawang screenings namin, sold out Ang dami nanood. Tsaka ang dami nagtatanong. Why is this happening? Bakit may ganito? We'd like to know more about the history and culture, kung bakit may ganito. So at least may konting awareness. Anong feeling mo nung first time mong napanood? Iyak ako. First time ko napanood doon sa festival. Iyak ako kasi medyo binuhos ko. Nakikita niyo, hindi biro rin tumakbo na nakapaalang Tsaka a lot of times na doon na yung mga breakdown eksena na halos mamulikat na ako. Kasi deprived si Daw Ayan. So medyo whole day halos di ako uminom ng tubig. Pero sa totoo lang, hindi na daw siya nagpapakita. Ayaw na daw niya magpakita o magpa-interview ng kahit kanino. Kasi tatanong ko kung nakausap mo ba siya. I wanted to. Gusto ko makuha yung mga gusto ko ilapit ng yung sa kwento niya Hindi naman pwede. Si Miss Honey, hindi daw nakausap niya. Pero hindi daw siya pumayag. Ayaw niya humarap sa ayaw niya maalala. Alam ko nakausap niya pero nung ako na ayaw. Trauma pa rin sa kanya. PTSD, post-traumatic stress disorder. So, understandable. Hindi na nakulit after. Sa totoong pangalan, characters pala talaga yung nasa movie? Fictional ko yung pangalan para sa privacy. Pero actually, may kamag-anak ako na namatay dyan. Si Nikki Nasino. Nung nagpalitan, nung pinapatay na si Marwan, nung may nabarel, yung kamag-anak ko yung dumampot sa kanya, nung sinasave yung binarel, doon siya nabaril sa ulo. Sundalo rin? Police. Ano mo siya? Pinsan? Fourth cousin. Nasino Kailan mo nalaman na kasama siya dun sa Nung may ginawa kaming SAF episode ng Magpakailanman kasama ni Chris Bernal. Ba't may Nasino dito? So, nung na-research ko, nakilala ko yung asawa niya. May naiwan siyang asawa tsaka baby. Bata. So sabi ko, this hits hard. Sabi ko, okay. May konting connection pala sa akin. Kaya pa eksena din yung pre-pandemic mo siya. Ano yan? Ano yung mga eksena mo doon yung na-shoot sa pre-pandemic? Kasi di ba natigil kayo? Yes! Natigil kami because of the pandemic. Ang hindi lang pre-pandemic, yung pagsakay namin ng aeroplano. Ayun lang. Marami kami natapos. Marami naman natapos. Iilan na lang naman na yung kailangan para tapusin. And I'm sure na napag-usapan niyo ni Direk, it was supposed to be one whole film na kasama sila Baron, sila Piolo, Namoro. So hiniwalay na nga niya. Oo nga Actually. Parang focus kasi sa SAF talaga. Ganda-ganda. Marami din hindi nakakalam na may nabuhay pala. Na yun yan, nabuhay yan. Dahil lang sa isang, kawayan ba yun? Bamboo? Doon lang siya nakahinga. Yes. Sabi ko, yung mga ganitong proyekto, game na game ako. For the longest time, puro teleserye ginagawa ko. And naghahanap talaga ako ng pelikula. So, nung nagawa ko to, talagang binigay ko na lahat. Paano mo na-execute yung sa breakdown scene? Makikita nyo lang na may humahabol sa iyo. Yun yung time na medyo hindi ako uminom ng tubig para maramdaman ko yung pagod. Huwag ka talaga. Dehydrated talaga. Walang tumutulong sa akin. May kasama akong PA. Pero tinanggihan ko kahit anong kape, tubig, pagkain. Para dun sa eksena niya. Para pagod na pagod. Kaya yung dulo medyo pasok-pasokan na ako kasi nag-hyperventilate na. And it paid off kasi ang ganda, parang natural yung naman namin. Sabi ko, napanood ko na, hindi na. Okay na, nagtatelepono na ako pero pinapawisan ako sa eksena. Sabi ko naman sa Korean audience na nakakapagod siyang panoorin and hindi siya exaggerated kasi totoong nangyari na.
So this is talaga yung tribute natin sa kanila. Pero kung na-stress tayo sa pagnood, ano pa yung nandun sila, no? Diba? Yung 3 oras, akala nila may ceasefire, pero wala. Naghihintay sa wala. Sa wala. Parang kasi kahit sanay na, alam na natin yung kwento ng SAF, di ba? Pero nung sinute mo, nung labas na buo yung story, ano yung mga na-realize ka pa rin? May mga realizations pa rin sa'yo? Yung marami pa tayong kailangan ayusin. Kumbaga, communication, yung chain of command natin. It's a long path para sa Pilipinas pa. Pero andun pa rin yung chance. Andun yung opportunity para umunlad tayo. Nakaka-disappoint? Hindi. Tito Gorgie, ako naniniwala ako. Kahit bago ka makarating sa greatness, kailangan maranasan mo yung pinakababang-baba. So, yung mga ganitong kahit may nasawi, napunan ng buhay, this will lead to hopefully a more productive Philippines in the future. Mag-election na, di ba? Hindi ko alam kung papalabas to before the elections or but sana mapanood ng mga tao, sana mas na-appreciate natin yung mga staff natin, yung police natin after this, and yung sacrifice na binibigay para sa atin. Minsan kasi nakakalimutan din natin. Pero ano bang sabi ni Direk? May plano daw ba na magkaroon ng local run or sa streaming platform na? May mga nasabi na siya sa mga streaming platforms. Hopefully, magkaroon ng run sa Pilipinas. Pero happy kami na napalabas din sa ibang bansa muna. Mas makilala ang Pilipinas. Mas madagdagan ng curiosity nila sa kung ano man nangyayari sa Pilipinas ngayon. Marami may haka-haka na, ay, Pilipinas, delikado dyan. Pangit dyan, o corrupt dyan. There are so many good things about the Philippines. Pero we're just telling stories. Maraming dapat maabangan sa Pilipinas pa. So, sana after this, mas maraming festivals pa kumuha nito. Rocco, sa tagal mo sa movies, diba? Feeling mo ba ito yung best film? Deepest, yes. Challenging, yes. First time ko makatapaw si Direk Brillante. So, puro teleserye ako. Very commercially mga ginagawa ko. So, sinabi ko na si Direk kung may ginagawa ako mala teleserye or very... Wow, kasi siyempre matini idol yung pagka-groom tapos very starstruck na Tito Gorgie. So sabi ko, Direk, tanggalin nyo lahat sa akin yung maanggulo ako sa mga camera, tanggalin nyo yung sa akin ha. So maraming back and forth kami ni Direk during the shoots. Yun yung aral na nakukuha sa paggawa ng mga gantong pelikula. Hindi mo ina-expect na darating sa career mo? Ganito klase? Hindi. This is the deepest I've gone to. Physically and emotionally. So, kaya sana naghanap ako ng opportunities na maipakalat ko sa mga kaibigan natin, kababayan. Kaya tumulong din ako sa screening today para mas ma-appreciate natin. Nag-audition ka o pinili ka na talaga? In-inquire. Pwede ka ba? Actually, pumunta kami dito para pag-usapan yung character. Kasama ko pa tatay ko nun. Matagal na. Before the pandemic. Parang go-see, parang audition na rin. So, sabi ko laban. Tapos inayos namin yung schedule, alam niyo naman yung patakaran. Talagang ginawa ko ng paraan para matuloy ito. Kumusta ang pakikitrabaho kay Direk? Different. Different. Maraming parts na walang script. And sabi ko, ganito pala po. Ito pa rin yung indie film, no? Talaga yung freedom kakaiba. Comparing it to television na by the script talaga na minsan may binibigay akong input. Kailangan ko pa rin sundin yung script. Dito talaga free-flowing. So, marami sa lines, sa mga scenes na ako na yun, from the character na. Hindi, wala ako masyado nakitang daw, ayan, ito yung sinabi niya. Wala ako masyado nakitang. So, ang bilis mo naka-adjust? Dapat. Trabaho namin yun. Ano yung sinasabi niyong breakdown, halos, wala, sa script, he breaks down, ganito, gano'n. Lahat ang sinabi ko, ay, parang andun ako. Mga ilang shooting days ka lahat dito? Dami din.
Dami din, siguro more than 1 week din siguro. More than 1, if not 1 week, more than 1 week. Kasama na rin yung pangtapos ng pelikula after the pandemic. Nakita-kita ba kayo nila Baron? Walang chance? Piolo? Yes. Ay, si Piolo hindi. Kasi ibang story sila eh. Sino lang? Kasi May Direk Gina, si Baron, tapos itong staff na mga kasama ko. So sila yung si Direk Ricky Davao hindi. Yeah. Ano, sa lolong mo? Oh, sige, Lolong. So, kamusta Maraming na? galit sa akin. Oo nga, kumusta na yung sa lolong? Ito na yun, nasa point na ako ng career ko and buhay ko na pinaglalaruan ko na yung mga roles and characters ko. So hinihingi ko yan, give me something different. So sabi ko, pwede ba maging masama ako dito sa Lolong kapag I ask for it also. Gusto ko ma-action din and everything. May iba naman. So at the same time, ginagawa ko rin yung Mami Dearest tsaka Sangre. daming projects, ha? God is good. Amen. At magsasabay, ha? At nagsasabay. Oo, Kaya Mami Dearest. nauna kasi Mami Dearest, kaya kailangan ko i-maintain to. Pinasok ko sa Lolong yung gantong look, hindi ko pwede tanggalin. So, yun, sabi ko, more action please. And yun ang forte ko eh. Action. So, Sa Sangre, iba na ang karakter mo ron? Akil pa rin. Akil Yes, pa rin. pare. Pero parang guesting lang yun. Guest. Lahat kami ng 2016 cast. Nag-guest kami doon. Guesting. Pero saan ang mas malaking role mo dito? Sa Mami Dearest? Regular po ako, Tito Gorgie, sa Lolong. Sa Lolong? Guest ako sa Mami Dearest and Sangre. Kasi hindi, isang regular lang. Bawal magdalawang regular. Oo nga eh. Yes. So, sandali ka lang sa Mami. Sorry? Sandali ka lang sa Mami Dearest pala. Humaba. Actually. Humaba. We're airing tomorrow. O yun, abangan natin please. Kaya nga. Oo. First kontrabida role ni Camille. Kaya ilang ako nung nag-e-eksena kami. Kakabasa ko, hindi ako sanay, Camille. Kasi for the longest time, di ba? Lagi siyang mabait. So, interesting. Very interesting. Tapos sa Lolong naman, dami pa namin cast dun. So, masaya. So, it's a good start of the year. For contract renewal na rin ako sa